Okay, so dumako tayo sa ating message this afternoon. Okay, so again, ang ating afternoon service ay tawag natin dito is Gospel Hour, amen? Okay, so binabalik lang natin yung ating uh, ginagawa every afternoon. Although we could have a lot of yung pwedeng magkaroon tayo ng iba't ibang messages, but emphasize natin kapag opportunity sa hapon is makapag-preach tayo about the gospel. But one thing na gagawin natin is daanan natin tong lesson about salvation. Amen? Okay, so sino sa inyo kahit papano nagkakaroon kayo ng deeper knowledge about salvation? Okay, so I pray na nagiging blessing ito. At bago tayo magtapos dun sa 5 lessons, dahil ang pinaka-goal natin every 5 lessons, magkakaroon tayo ng certificate. Okay, so para hindi na natin hintayin yung so maybe next week natin ibibigay yung mga certificates for those na nakatapos ng 5 lessons. Okay, at the same time, pag natapos nyo po yung 5 lessons, bibigyan namin kayo ng temporarily, meron tayo magiging lesson with answer. Okay? Lesson na with answer, tapos gagamitin natin yon para kapag kayo ay nagba-Bible study, nagpa-follow up, so meron kayong pwedeng may lesson, especially yung one-on-one na discipleship. Okay, so pwede nating buksan natin mga Bible, 1 Timothy chapter 2, verse 4. 1 Timothy chapter 2, verse 4, and pakiusap natin kung meron tayong mga ushers sa baba at meron tayong mga bata na nasa baba, mga member na kaya namang umakyat. By the way, doon sa baba ang pwede lang mag-stay dyan yung hindi makaakyat o kaya medyo hirap umakyat. Pero kung kaya mo pang umakyat at tumatakbo-takbo ka pa, punta ka dito sa taas. Amen? Okay? Yung mga nasa parking, meron lang ilan dyan sa parking na dapat magbantay. Pero dapat nandito tayo at kung nandun kayo sa parking, tumingin kayo sa Facebook Live para hindi nyo nami-miss yung message. Okay? At kung nandiyan kayo sa tindahan, panahon na po para pumunta dito sa okay? Kasi baka meron pang mga nasa tindahan. Okay, 1 Timothy chapter 2 verse 4, pwede tayong tumayo lahat at basahin natin ang 1 Timothy chapter 2 verse 4. So naglalagay lang tayo ng mga isang verse para at least meron lang tayong parang memory verse in every lesson. Okay, so pwede nyo gamiting memory verse yan at something na pwedeng makatulong din at parang introduction din natin sa ating bawat lesson na ginagawa, no? Okay, sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Pag-pray nyo yung wisdom at the same time yung pag-edit nito, lalong-lalo na kapag natapos na natin lahat. Okay, so 1 Timothy chapter 2 verse 4, kung nandiyan na kayong last, amen? Okay, basahin natin na sabay-sabay. Ready, go. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Okay? So isa sa pinaka-desire ng Panginoon, ito is makikita natin dito yung prayer ni Apostle Paul. And of course, the desire ng Panginoon sa bawat isa sa atin is every person must be reached by the gospel. Gusto natin sila ma-save. At the same time, sinabi rin dito, and to come unto the knowledge of the truth. Okay? And come to the knowledge of truth. Bakit mahalaga yung truth? Bakit alam dapat natin yung pinag-uusapan natin? Okay? Tingnan niyo ang John chapter 8 verse 32 before we pray. John chapter 8 verse 32. John chapter 8 verse 32. Okay, so i-take note nyo na lang. Hindi ko na ilagay dyan sa ating John chapter 8 verse 32. Ito rin yung sinabi sa John chapter 8 verse 32. Ang sabi po dyan, sabi verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen? Because we have a lot of things na may knowledge tayo. It might be may knowledge ka, pero baka yung knowledge mo mali. Maring sincere tayo, pwede tayo maging sincere sa isang church. Maging sincere tayo sa isang religion, but we are sincerely wrong. Kaya alam niyo yan. Maring sincere tayo, pero baka, halimbawa, nung tayo hindi pa maligtas, sinasamba talaga natin. Aminin man natin o hindi, sinasamba natin ang Diyos-Diyosan before. Okay? We are worshiping idols. Dati meron tayong mga ginagawa na sometimes na hindi talaga biblical, but as a saved person, dapat
babasahin mo talaga to. And we need to know the truth, lalong-lalo na patungkol sa kaligtasan. Kaya ang pinaka-goal natin is every person dito sa church, walang masama kung ikaw ay magsasabi na, Pastor, I think ngayon talaga ako na-save dahil talagang mas, kumbaga yung tawag dito, hindi ko nakita yung evidence of salvation. And I thank God last Sunday, may nagsabi na nagpapasalamat siya na nakita niya yung difference between the Holy Spirit and the conscience. Okay? Dahil kung walang conviction ng Holy Spirit, kung walang Holy Spirit sa iyo, pag gumawa ka ng kasalanan at na hindi ka na nakokonsensya, yung konsensya lang ang nagwo-work sa buhay natin pero hindi ang Holy Spirit. Amen? Okay? Kung walang palo, baka hindi talaga tayo saved. Okay? So, kailangan nating makita yung mga lessons na to, makompleto nyo yung 5 lessons na to about salvation. So tayo po muna yung manalangin, let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli nagpapasalamat, nagbibigay ng papuri sa inyong dakilang pangalan at muli po Panginoon, samahan niyo po kami as we study your word. Lord God, I pray na bigyan niyo po ako Panginoon ng wisdom sa pagtuturo ng inyong salita. Dalayan ko po Panginoon na bawat bahagi ng aming lesson, Lord God, I pray na as we deeper sa aming knowledge about salvation. Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito po ay maging way para i-check namin yung sarili namin if we are really saved or not. At wala pong masama, Panginoon. Alam namin na kung kami po ay talagang walang pagbabago, walang changes, walang any evidence ng salvation, na walang prompting ng Holy Spirit, that we just enjoy sin, Panginoon, pero hindi kami nare-rebuke ng banal na Espiritu, walang palo na na-experience, wala nang joy sa pagdating sa mga bagay na makalangit, at ganun din sa inyong salita at even sa panalangin. Lord God, alam namin, Panginoon, something wrong in us. And I pray, Panginoon, na tulungan niyo po kami, especially sa matagal nang nakakarinig ng Ebanghelyo pero wala talagang ginawang personal decision or serious na pagtanggap sa inyo bilang tagapagligtas. Lord God, I pray na i-bless niyo po, Panginoon, ang mga lessons na ito, and I pray na ito rin po ay maging pagpapala sa bawat mananampalataya kapag sila rin po ay nagdi-disciple ng mga taong na witnessan nila at gusto nila, Panginoon, makatiyak din po ng kaligtasan. Ito na po aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so pwede tayo maupo. So sabi yan, who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. So gusto ng Panginoon is lahat tayo must come to the knowledge of the truth. Sabi nga sa John 8:32 kanina, and you shall know the truth and the truth shall make you free. Okay, so magkakaroon lang tayo ng konting patikim ng Bible College or Bible Institute. Okay? So dito, itong mga kinuha kong mga words na to, vocabulary of salvation. So lesson number 5 tayo, vocabulary of salvation. Sa Bible Institute, kung kayo po ay mag-aaral sa Bible Institute, merong 15 vocabulary of salvation. Okay, so kumuha lang tayo ng 8. Okay, for the sake na meron lang tayo na dito at kung gusto nyo malaman yung 15, mag-enroll kayo, amen? Okay, kung nabitin kayo, pastor, bitin naman yan. Mag-enroll kayo, marami pa kayong malalaman. Kung bitin pa rin kayo, mag-Bible college kayo. Okay, meron pang additional na lesson. Okay? So, meron lang tayong for deeper insight, let's study yung vocabulary of salvation and let's just study 8 vocabulary of salvation. Para at least pag may naririnig kayo, lalong-lalo na ngayon, no? And by the way, iwasan natin makinig sa internet kung alam niyo na lalong-lalo na hindi nyo kilala yung tao na nagsishare. Okay? So, number 1, tingnan natin, 8 ito na words or vocabulary of salvation. Number 1 vocabulary is conversion. Okay, so hindi ko na nilagay yan para at least hindi ko na ginawang blanco yan. Doon na lang tayo sa nag-blank sa mga definition. So sa conversion, merong ito sabi it has a 2 parts sa conversion. First is repentance, yung turning from. And the other is with yung tinatawag na with faith and turning to. So dalawa yan. Merong tinatawag na repentance and merong tinatawag na faith. Okay, ang repentance is turning from, tapos yung faith is turning to. Okay, meron kang tinalikuran para humarap ka. Kasi for example, kung nakatingin ka sa maling paniniwala, so para talikuran mo yan o para tanggalin mo yan, tatalikod ka at titingin ka sa tama. Ganon din sa idols, tatalikuran mo yung idols para lumingon ka sa tunay na Diyos.
Okay? At isang verse na makikita natin dito is yung Acts chapter 20 verse 21, sabi yan, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. Bago ko explain, tingnan nyo lang muna yung Acts chapter 3 verse 19. Acts chapter 3 verse 19, dito pinasok yung tinatawag na conversion, yung converted, yung word na converted. Okay? So repent ye therefore and be converted. So meron siyang sinasabi na we need to repent. Okay? Hindi natin palalalimin ng repent na pagbabagong isip, yung repent, no? Okay? And be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. So para magkaroon tayo ng yung word na conversion dito is mayroong kinalaman sa repentance and faith. Now, ano yung ibig sabihin ng repentance? Kasi sabi dito, makikita natin dito yung definition kanina, yung repentance is toward God, tapos meron ding sa may Acts chapter 20 verse 21, at faith toward the Lord Jesus Christ. Okay, balikan nga natin Brad yung Acts 20:20, tama yun. Testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. Huwag kayo malilito ha. Ang ginamit na word dyan is parehas na toward. Okay? So pag magkaroon tayo ng tinatawag na repentance toward God, para maunawaan natin, i-note nyo na lang ito, 1 Thessalonians 1:9. 1 Thessalonians chapter 1, verse 9. Ano bang ibig sabihin ng repentance toward God? Kasi sa bawat yung pag sinabi nating repentance, merong pagtalikod. Okay? So bago ka humarap sa Diyos, merong pagtalikod muna. Sabi niya 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, for they themselves show us what manner of entering we had unto you, how you turn from God or to God, from idols to serve the living and true God. So nakita niyo yung word na to sa from. Paano daw tayo nag-turn sa Diyos, sumarap sa Diyos mula sa yung ginagawa nating pagsamba sa idols. Dati tayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Okay? So yung dating paniniwala natin, for example, anong kaisipan mo sa salvation before? Kung ang kaisipan mo sa salvation before is, ang salvation is through religion, through sa pag-worship sa idols, through doon sa tinatawag na penitence, or whatever things na pinapagawa sa'yo, then iniwan natin yan, tinalikuran natin para tumingin tayo sa totoong Diyos. Okay? The same way with sin. Dati tayo ay naglilingkod sa kasalanan, tayo ay instrument ng kasalanan, ganun din, tatalikuran natin yung kasalanan para humarap sa Diyos. Okay? Dapat 180 degrees, hindi 360 ha. May mga iba kasi 360, nakatingin sa kasalanan, pumunta sa humarap sa Diyos, tapos bumalik sa kasalanan. 360, bumalik ka lang sa original Okay? Alam niyo yan sa mathematics, di ba? Ang 0 degrees saka 360 degrees parehas lang. Kasi umikot ka lang. Ibig sabihin ng tunay na pag merong tunay na repentance, tinalikuran mo na yan, hindi ka na babalik dyan, dito ka na. So ganun din, di ba? Sinabi ng Panginoon, ang isang tunay na ligtas, hindi yan parang aso. Na kapag nagsuka, anong ginagawa ng aso? Kinakain ulit. Amen? So hindi tayo ganun. Hindi mo na binabalikan. Ang tunay na ligtas, hindi na bumabalik sa dati. Bagamat may mga pagkakataon tayo ay nagkakasala, bumabalik tayo sa ginagawa natin before, but we do not enjoy yung buhay natin noon. Meron ng pagbabago, may conversion na. Nakukuha nyo? May changes. Kaya nga meron 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, is a new creature. So dati ang sarap-sarap mo sigarilyo, ngayon, hindi ka na sa sigarilyo. Ang bisyo natin, dati ang bisyo mo, uminom ng alak, ngayon kape na lang. Amen? Amen? Okay, soft drinks na lang. So wala na tayo dun sa dati nating buhay. Tinalikuran na natin yun. Okay? At nakatingin na tayo sa Diyos. At the same time, nandun yung faith din. So sabi ko nga, dalawang ito, repentance and faith. Kasi dapat magkaroon tayo ng pagsisisi o pagkakaroon ng pag-change of mind sa dati nating tinitignan ng mga bagay na
tawag dito, yung repentance kasi diyan hindi yan pagsisisi sa kasalanan lang, no? Ang ibig sabihin niyan is change of mind. Pag tinignan nyo talaga sa Greek word yan, yung metanoia, change of mind. Okay? So ibig sabihin, yung dati mong ginagawa, hindi mo na ginagawa ngayon. Kasi tumalikod ka na. Okay? Tapos yung faith naman is you're turning to the Lord Jesus Christ. So iba na yung thinking mo, iba na yung ano mo, iba na yung pinaka-vision mo. Kasi meron ng conversion, merong changes. Pag sinabing converted, anong ibig sabihin ng converted? Halimbawa, sa mga sasakyan, di ba sa ibang bansa, ano yung sasakyan nila? Right-handed. No? Sino sa inyo nakasakay sa left ba? Right-handed, di ba? Eh, sino sa inyo nakasakay ng sasakyan na right-handed? Tapos nakasakay kayo na nag-drive doon sa sasakyan. Parang feeling ko bubunggo ako, no? Kasi alam mo yun, yung bang iba yung ano ko, iba yung orientation ko na lahat ng mga ano left-handed. So tapos at the same time, ang sasakyan dapat nandito sa right. Ngayon kapag ka right-handed naman o right drive naman, nandun ka sa left. So sabi ko parang, alam mo yun, sabi ko hindi ako pwede mag-drive dito. Bubunggo ako. Kasi yung orientation is ano. So, pag nanggaling sa ibang bansa yung sasakyan, right hand drive. Okay? Pero pagdating sa Pilipinas, para magamit mo yan, anong gagawin mo? Iko-convert mo. Okay? So gagawin mo ngayon siyang left-hand drive. So hindi ka magiging effective dito na kapag ka nasa ano yan. Kasi left-hand lahat ng mga sasakyan sa Pilipinas. The same sa pag meron kang 220 220 volts na appliances, pag sinaksak mo yan sa 110, sira yan. Lalong-lalo na yung 110 sa 220, sabog yan. Okay, mas mabuti pa yung 220 na masaksak mo sa 110, kulang yung kuryente, medyo may sira ng konti yan, or walang gaano hindi lang gagana, pero pag 110 to 220, sabog. So anong gagawin mo? Iko-convert. So yung conversion dito is may changes because may tinalikuran ka na at meron ka ng bagong sinasamba. At the same time, dati ang pinaglilingkuran mo kasalanan, ngayon, ang pinaglilingkuran mo na ang Panginoong Yesukristo. Amen? So yung conversion na yan. Second is the word redemption. Okay? The word redemption. Ano ba yung ibig sabihin ng redemption? Pag sinabing redemption, it is an act of buying back. Okay? Dating sa'yo, tapos nawala sa'yo, bibilihin mo ulit. Amen? Okay? Halimbawa, nawala sa akin, napulot ni tapos binenta sa tindahan. Ngayon, para makuha ko yun, bibilihin ko ulit yung bagay na yun. Or, dating malaya, tapos naging naging alipin, palalayain mo. So yan yung ibig sabihin ng bondage. So in some way makikita natin dito, sa redemption merong babayaran. Okay? Merong babayaran para kaya nga merong buying back. Pagdating naman sa natin sa kasalanan, specifically liberating from sin and its penalty, paying a ransom. Ibig sabihin para mapalaya mo yan, bilhin mo. Okay? Mga alipin, nakakita na kayo dati, di ba? Uso yung mga alipin. Kung gusto mong palayain yan, kailangan mong bilhin yung kalayaan niya. So ganun din yung sa atin, experience natin. Colossians chapter 1 verse 14. Tingnan niyo po yung ilang mga talata sa Colossians chapter 1 verse 14. Colossians chapter 1 verse 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. So meron tayong katubusan. Yung word na redemption, katubusan, sa pamagitan ng kanyang dugo. Amen? So tinubos tayo ng Panginoon ng kanyang dugo. Hebrews 9 verse 12. Okay? May mga verses ba dyan? Hebrews chapter 9 verse 12. Neither by the blood of goats. Naalala nyo ito? Sa Old Testament ito. Anong ginagawa nila sa Old Testament pagka meron silang kasalanan? Magdadala sila ng alay, ng goats o kaya calves o kaya sheep o kaya yung dove. Tapos dadalihin nila doon sa priest, then anong gagawin? Yung blood. Papatayin nila yung hayop na yon,
Kukunin yung blood tapos i-sprinkle doon sa mercy seat. Doon sa may pinaka-altar nila, no? So, sa pamagitan nun, kailangan nilang gawin yun na proseso para sabihin nilang naniniwala sila na someday, merong magiging tagapagligtas. May magiging final sacrifice. Ultimate sacrifice, and that is the Lord Jesus Christ. Pero nang namatay ang Panginoon Jesucristo, dinil ito ngayon. Hindi na ngayon dapat nagsasacrifice kasi namatay ng Panginoon. Hindi na natin nilook forward, kundi nangyari na, ano ginagawa natin, we are looking backward at hindi na natin kailangan gawin ito dahil nakita na natin paano namatay ang tagapagligtas through the crucifixion. Kaya at sinabi rito, hindi yung mga dugo ng kambing, hindi yung dugo ng tupa, hindi yung dugo ng mga baka, kundi ang dugo ng Panginoong Jesucristo. At gusto ko i-emphasize ito, 1 Peter chapter 1 verse 18. 1 Peter chapter 1 verse 18. Ang tunay na ligtas. Pastor, bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi para makita ninyo ang ligtas, doon sa conversation, merong kang pinanggalingang maruming lugar, ngayon umalis ka na sa maruming lugar. Sa redemption naman, ma-realize natin ito, para matubos ka lang, para matubos tayo sa kasalanan, kailangan ng dugo ni Jesus Christ. Amen? Okay, 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Okay, sabi yan, for as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, hindi daw tayo tinubuo sa pamagitan ng mga corruptible things na katulad ng silver and gold. From your vain conversation, mula sa iyong dating pagkatao, yung buhay, received by tradition from your fathers, verse 19, but with, ano nakalagay dyan? Precious blood of Christ. Okay, listen. Bakit kailangan natin ma-appreciate itong 1 Peter chapter 1 verse 19? Yung pinantubos sa'yo, hindi mabibili ng kahit anuman dito sa mundo. Okay? Yung pinantubos sa'yo is tanging ang Panginoon lang ang pwedeng magbigay. Hindi pwede ang angel, hindi pwede ang tao. Kaya nga mahalaga ito na sa salvation natin, hindi tayo nakadepende kung sino yung founder na tao. Sa maraming reliyon, ang founder ay tao. Hindi ka maliligtas sa dugo. Kahit na ipako ako dito sa krus, walang kapangyarihan yung dugo ko. Okay? Ordinaryong dugo yan. Ang mayroon lang precious blood na makikita natin dito is the Lord Jesus Christ. Tinubos ka na sa kasalanan, bakit ka pa babalik? Asana sa iyan rin natin to. No? Merong isang talata sa Bible na tawag dito, ano to eh? Pasensya na kayo, parang lesson na preaching, amen? Pag nag-lesson kayo, simple lang. Pag nag-preach ako, iba, amen? Kasi merong isang portion sa Bible na merong isang passage sa Bible na kapag may ginagawa tayong kasalanan at binabaliwala mo yan, sinabi mo ligtas ka, pero bumabalik ka sa kasalanan, ito raw ang itsura ng ginagawa natin. Para natin tinatapakan at niyuyurakan ng dugo ng Panginoon. Okay? Kung sasabihin mong ligtas ka tapos nakikita yung kasalanan na paulit-ulit yan, wala kang power over yung ano, alam po natin hindi tayo perfect. Pwede tayo magkasala anytime. Pero yung mamuhay ka sa kasalanan, ibang klase yun. Sin is taking occasion. Ibig sabihin ng taking occasion, may mga pagkakataon, mahina ka dahil hindi ka nag-pray, hindi ka nagbasa ng Bible mo, hindi ka na nag-church, kaya bumabagsak ka. Pero yung nag-i-stay ka doon, nag-i-enjoy ka doon, ibang klase yun. Baka hindi ka talaga taga-church, hindi ka talaga taga-langit, kundi taga-mundo ka pa hanggang ngayon at hindi ka pa saved. At kung ikaw naman ay talagang ligtas, tapos binabalik-balikan mo yan, ini-enjoy mo yan, niyuyurakan mo yung precious blood of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen? Okay? Number 3, justification. Isa sa pinaka-paboritong word sa vocabulary ng is the justification because we have a new standing before God. We have a new standing before God. Before we are sinner in the sight of God. Before we are, pag binasa niyo yung mga ibang the description sa atin bilang tao, we are enemy of God. Okay?
We are sinner, we are enemy of God, we are stranger in the commonwealth of Israel. Hindi tayo tagalangit, bound to the hell of, to the yung lake of fire. Pero pagdating sa justification, meron na tayong new standing before God. At alam niyo kung anong ibig sabihin ng justification? Just as if we never commit sin. Okay? Just as if we never commit sin. Pag may ginawa akong kasalanan, may mga nakagawa akong kasalanan, pero ng time na hinugasan tayo ng Panginoon, 1 John chapter 1 verse 7, and the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sin. Lahat ng kasalanan mo, mula sa past, present, hanggang future, linis. As if wala kang kasalanan. Alam niyo, ang sarap na pakiramdam na, alam mo, kumuha ka ng isang papel, dungisan mo yung papel na yan, dungisan mo ng gusto mong dungis, tapos yan yung buhay mo, tapos biglang sabihin ng Panginoon, akin na yung papel na yan. Yan ang picture ng buhay mo, akin na yan. Kinusot ng Panginoon, tinapon niya sa pinakamalayong lugar. Gaano kalayo? From east to west. No? Kung gaano daw kalayo ang east sa west, ano ibig sabihin nun? Hindi magtatagpo yun. Sa pinakamalalim na bahagi ng dagat, amen? Saan ba ang pinakamalalim na bahagi ng dagat? Sa Pilipinas yata, kaya nandun yung mga kasalanan. Ano? Pero yun ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi niya na yan, kakalimutan niya na yan, at bibigyan kanya ng bagong papel na para bang sabi niya, bago ka na eh. Okay? And God declares that sinner to be no longer guilty, but restored to His favor. Nilagyan ka na ng bagong favor ng Panginoon. Every time na harap ka sa Panginoon, na sino sa inyo nakadaan sa source of light? Or source of light ba yun? Tama, no? Source of light or source of life? Source of light. Source of light. Merong isang lesson dun sa source of light na dati, nung hindi pa ako ligtas, pag tinignan ako ng Diyos, nakikita niya yung makasalanang taong ako. Pero nang tinanggap ko si Jesus Christ, ang damit ko na is the righteousness of the Lord Jesus Christ. Hindi na ako ang nakikita ng Panginoon, kundi ang Panginoon Jesucristo na nagligtas sa akin. So, pagdating sa harapan ng Diyos, dahil tayo ay naligtas, ang tingin na sa atin ng Panginoon, hindi na yung dating tayo, kundi suot-suot na natin yung righteousness of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, as if we never commit sin. Romans chapter 5 verse 1. Romans chapter 5 verse 1. Okay, meron ba tayo dyan, Brad? Romans chapter 5 verse 1. Therefore, being justified by faith. Okay, yung word na justified, as meron na tayong new standing. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin na meron na tayong peace with God? Ang ibig sabihin niyan, na meron na tayong peace with God, alam mo yung meron ka ng kasiguraduhan na kapag humarap ka sa Diyos, alam mo sa langit ka pupunta, hindi ka natatakot sa Diyos dahil hindi ka pupunta sa impyerno, hindi ka na nag-iisip. Yung bang, honestly speaking, gusto natin, sino dito gusto pang mabuhay sa mundong ito? Taas ang kamay. Pero sino sa inyo takot mamatay? I mean, hindi naman gusto nating mabuhay pa, pero what if mamamatay na talaga tayo? Okay? Alam niyo isang bagay? Wala kang takot. Bagamat pagpipray tayo, Lord, kung bibigyan mo pa ako ng buhay, pero alimbawa, sige, sumakay kayo ng barko, alimbawa, di ba? Okay lang na sumakay ka, pumunta kami ng Romblon, walang alon, talagang matulog ka ng gusto mo, makakatulog ka. Pero what if malakas yung alon? Sino sa inyo pagka nagbabiyahe, hindi kayo nakakatulog? Kasi hindi kayo makatulog, kahit na hindi ikaw yung driver, no? Hindi ka makatulog. Of course, kapag driver ka, huwag kang matulog, amen? Pero pagka hindi ka driver, tapos nagbiyahe ka, alam nyo, isang bagay lang, nung naligtas ako, natatawa nga ako kasi hindi ko alam ang patungo ng Pangasinan eh. Pero Pangasinan to dito, pabalik-balik ako eh sa sasakyan. Pero pag sumakay kasi ako ng bus, kahit na gaano kabilis yung bus, pag nag-pray na ako, tulog na ako. At ang sarap matulog kapag meron kang alam na katiyakan ng kaligtasan. Kung mabangga yung bus at mamatay ka, at least alam mo pa rin na ikaw ay pupunta sa langit. Okay, sino sa inyo? Pag natulog, alam mo gigising ka pa bukas? O may mga iba na ayaw pumikit kasi baka hindi na dumilat? No?
Alam mo yun, matatakot ka, baka mamamatay na ako, baka mamamatay na ako. Kapag save ka, hindi ka natakot eh. Because you have peace with God. Okay? And idaan ko lang ito, Romans chapter 4 verse 2 to 3. Romans chapter 4 verse 2 to 3. Si Abraham is not just, hindi siya na-justified because of his work, kundi siya ay na-justified because of his faith. Okay? Ang sabi dito, Abraham was justified not by works but because he believed God. Romans chapter 4. Okay? Believe. No? Doon tayo sa because he believed God. Romans chapter 4 verse 2 to 3. For if Abraham were justified by works, he had whereof to glory, but not before God. Kung siya ay na-save because of work, hindi siya mag-glory sa Diyos. Mag-glory siya sa sarili niya, pero hindi sa Diyos. Pero ang sabi sa verse 3, okay, verse 3, Brad, for what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Okay? Hindi na-save si Abraham because he sacrificed Isaac. Hindi siya na-save dahil sa kanyang works. Na-save siya because he believed God. Gaano katindi ang believe ng pananampalataya ni Abraham sa Diyos? Ito yung pananampalataya niya. Kahit patayin niya sa Isaac, kayang buhayin ng Diyos. So hindi siya nakatingin sa gagawin niya para kay Abraham o kay Isaac, kundi ang nasa isipan niya, naniniwala ako sa Diyos. Para bang ganito rin, sa salvation natin, naniniwala tayo sa Diyos na kahit mamatay tayo, mabubuhay ulit tayo. Okay? Tandaan niyo to, yung ganda ng mundo na to, wala pa sa kalingkingan sa langit. Wala pa sa kalingkingan sa langit. Someday, pag namatay tayo, dalawa lang pupuntahan natin, langit o impyerno. Mula pa ng bata tayo, naririnig na natin yan, langit, impyerno. No? Okay, saan ka, no? Palagi tayo naglalaro ng langit, impyerno. Pero ma-realize natin ngayon, lalong-lalo na ngayon, na alam mo na ang kamatayan is real. I pray na meron kang peace with God. Okay? Meron kang na-experience mo yung justification because as if wala ka ng kasalanan. Nang nilinis ka ng Panginoon, yung justification, ibig sabihin, sa harapan ng Panginoon, iba ng iyong standing. Number 4, magkadikit ito, no? Number 4, iano natin yung sanctification. Ngayon, ano yung sanctification? It means to set apart. Okay? Kailangan natin makita ito na ito yung bahagi na gagawin ng Panginoon din na hindi tayo dahil sineparate ng Panginoon kaya tayo naligtas o hindi dahil lumalayo tayo sa kasalanan tayo naligtas. Yung sanctification is another part ng ginagawa ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. Okay, 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. Nandiyan sa screen natin, sabi diyan, for this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. So ano yung kalooban ng Panginoon? Tayo ay set apart. Okay? Bagamat tayo ay justified na, no? Justified tayo sa harapan ng Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, sa buhay natin, merong working ang Panginoon na gusto niya na tayo ay mas sanctified. Tayo ay maging banal. Ibig sabihin, tanggalin natin yung mga bagay na magdudungis sa atin. Okay? Paano natin ito gagawin? Diyan sa sa inyong material, okay, it means, sa sanctification, it means to set apart. Tapos justification is that which God does for us, while sanctification is that which God does in us. Okay? Yung justification ginawa ng Panginoon para sa atin. Pero yung sanctification, merong ginagawang Panginoon para tayo maging sanctified because of the Holy Spirit in us. Okay, we have the Holy Spirit. God is working in you through the Holy Spirit at tuturuan niya tayo to set apart from the world dahil siya yung magre-rebuke sa atin. Kaya nga mahalaga yung may evidence of salvation na may working ang Holy Spirit. Okay? Tingnan niyo to, no? Sino ang magsasabi sa iyo na mali ang ginagawa mo pag walang taong nakakakita sa iyo?
Every time na nandyan yung cellphone. Okay? Ewan ko kung na-experience nyo pa rin to, pero di ba pag may cellphone ka, meron kang tinignan na parang yun na ano, later on makikita mo, may makikita kang ano dyan, biglang magpa-pop up dyan, di ba? Kung hindi ka nagmamadali para patayin yan o kaya tanggalin, na para bang, tingnan nga natin, something wrong. And by the way, sa cellphone natin, kung ano yung madalas tinitignan mo, yun ang lumalabas. Ewan ko kung nahalata nyo. For example, subukan nyo. Mag-research kayo ng patungkol sa pagluluto. Lahat ng karamihan ng lalabas sa cellphone ninyo na reels is patungkol sa pagluluto. Tama? Pag nag-search ka patungkol sa pagkain, lahat ng lalabas dyan karamihan patungkol sa pagkain. Pag nag-search ka patungkol sa bike, lahat ng lalabas dyan, bike. Pero kapag ang lahat ng lumalabas dyan patungkol sa fornication, pag lahat ng lumalabas yung karamihan, mayroong mga malalaswang ano ibig sabihin? No? Huwag mo sabihin, Pastor, nagkataon lang. No. Kapag inaalaw mo, lalabas yan. Ngayon, paano mo gagawin para matanggal yon? Every time na may makikita kang ganun, i-X mo yun, then tatanungin ka ng meta ba yun? Kung bakit mo in-X, then sasabihin mo yun yung reason. At tatanungin ka niya kung ayaw mo yan, anong gagawin niya, the more na ini-X mo yan, the more na palagi mo tinatanggal yan, yung bang kinocross mo palagi o pinipindot mo yung X, ibig sabihin, hindi siya maglalabas nun. Nakuha niyo ibig kong sabihin? Kasi tayo yung merong yan, ang bawat hawak natin na gadget, lahat yan, personalize yan. Hindi lahat tayo pare-parehas ang nakikita, depende sa inaalaw mo. Amen? Amen? Now, sino ang magbibigay? Yung work of sanctification, merong Holy Spirit na magli-lead sa'yo. May Holy Spirit na magmagano sa'yo sa 2 Peter chapter 1 verse 4. Tingnan yung 2 Peter chapter 1 verse 4. Dinaanan na natin ito sa mga ilang lesson natin. Pero yung sa 2 Peter chapter 1 verse 4, ang sabi diyan sa may 2 Peter chapter 1 verse 4, wherefore, whereby are ye given to us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature. Kaya yung working in us, bakit within us? Kasi may Holy Spirit. Nang Holy Spirit, sasabihin niya kung mali yung ginagawa mo. Okay, listen. Sasabihin ng Holy Spirit kung yung ginagawa mong panluloko, mali. I-rebuke tayo ng Holy Spirit kung wala tayong respeto sa authority. Imagine nyo graduation, no? Graduation ng mga bata. Kambal. Tapos, may nakatabi kami na mga young people doon, mga graduates. Okay? Tapos sabi niya, meron siya mga words naasar ako sa mga magulang ko, ganito. Ang dami niyang negative na words na sinabi sa magulang niya. Habang naririnig na rin, tapos tinitingnan siya sa kambal pa ba? Nagaganon siya sa akin. Dahil ang dami yung sinasabing negative against her parents. Tapos pagdating ng parents niya, may daladalang shake yung parents niya. Pagbigay sa kanya, biglang very ang lambing niya, tuwang-tuwa siya na meron shake. Tapos maya-maya dumating yung meron siyang flowers. Pero nangingiti lang ako kasi sabi ko kanina, puro negative ang sinabi mo sa parents mo. Tapos ngayon may flower ka, meron kang shake. And kung loss yan, alam natin ang loss, pwedeng magpanggap. Pero kapag save, sasabihin ng Holy Spirit, mali yan. Irespeto mo, honor your father and your mother. Merong magsasabi sa'yo. Honestly, sino sa inyo kapag natitempt kayo na gagawa ng cheating? Yung cheating na alam mo something, basta may mali na, alam mo na hindi maayos na
Di ba nagkakaroon tayo ng, bakit ko ba ito gagawin, no? Tapos later on, ang Holy Spirit magbidikta sa iyo eh. One time nung save na ako, young people pa ako that time, bihira ako makakuha ng pera na then merong pinabili sa akin, tapos yung sukli, mali yung sukli na binigay sa akin, ang laki ng sobra, amen? Okay, I think less than 1,000 yung sobra. Tapos, palayo na ako dun sa tindahan, amen? May plano eh. May plano ko, hindi ko na ibabalik. Ano na to? Sa kasalanan niya, nagkamali siya, parang gano'n, ano? Pero pag save ka, habang naglalakad ka, habang tumalayo ka, biglang nagsasabi, mali yan, balik mo. Tapos pinipilit mo yung sarili mo, hindi akin na to. Pero anong gagawin mo? Palayo ka ng palayo. Grabe yung prompting ng Holy Spirit, mali yan. Anong gagawin mo? Kung save ka talaga, babalik ka. Sobra po yung nyo po. Sukli. Kahit hindi, walang nakakakita sa'yo. Why? Kasi sa part ng salvation natin, yung Holy Spirit is working, hindi ka lang para i-justified, kundi is set apart ka. And the work of the Holy Spirit, sabihin ko lang sa inyo, bilang pastor, paalala lang kami. Bilang magulang, paalala lang kami. But the greatest person na nag-work sa sanctification natin is not your pastor, not your leaders, not your parents, but the Holy Spirit in you. Amen? Kaya kapag walang Holy Spirit, okay? Kung ikaw ay holy pilit lang, no? Holy pilit, hindi Holy Spirit. Okay? Yung holy life, hindi yung nahuli lang, no? Ibang nahuli. Yung iba, holy man. Yung iba, nahuli man, no? Pag nahuli, saka aamin. Pero pag hindi nahuli, walang amin. Amen? Mag-ingat tayo doon. Baka wala talagang, kasi ang pinaka-work ng Panginoon may sanctification. Romans 6:13. Romans chapter 6 verse 13. Yield yourself as instrument unto righteousness. Sabi yan, neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Alam nyo magandang gawin? Every parts ng body mo, sasabihin mo, bahagi ito ng Panginoon. Merong isang bata na nagsabi, Lord, nagpray siya, Lord, lahat ng sasabihin ng bibig na to, para sa'yo. Gusto niyang magmura. Sabi niya, mali. Kasi pag nagsalita ako ng mura, kahit na sinong minura ko pa rin ng Diyos. Because ang instrument natin, dapat ilahat ng bahagi natin, bibig, kamay, mata, tenga, lahat yan dapat nakadedicate sa Panginoon. Yield yourself as to instrument of righteousness. Okay, number 5, regeneration. Bilisan ko na lang to. Regeneration. It is that process whereby God, through the second birth, imparts to the believing sinner a new nature. Yung 2 Peter chapter 1 verse 4. Okay? Meron na tayong new nature. Yung Holy Spirit. At the same time, ano yung nature natin? We are son of God. John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Now, yung ano dito, merong dalawang pagkakaiba yan, yung regeneration sa adoption. Okay? Sa regeneration, yung nature mo as a son. Ano na tayo? Sons of God. Child of God. Ibig sabihin, sa John 1:12 na tinutukoy dito is, yung sa regeneration na tinutukoy is may kinalaman ito sa sino ka na bilang nilalang, no? Ako ay ligtas na. So pag sinabi mong ligtas, ako ay anak na ng Diyos, ibig sabihin may changes sa buhay ko. Hindi na ako mag-a-act katulad ng nasa mundo, kundi anak na ako ng Diyos. Wala na ako sa dilim, nasa liwanag na ako. Nature ang pinag-uusapan dito. Okay? Sino ka na? Kasi pagdating sa adoption, sa number 6, i-relate ko lang ito, sa adoption means the placing of a son. The placing of a son. Ibig sabihin, yung position mo. Okay? Kaya sabi diyan sa may regeneration gives one his nature as a child of God. Yung isa is nature, whereas adoption gives his position as a son of God. Brother, yung isang dyan, yung sumunod na
So yung isa is nature as a son, yung regeneration. Ang adoption is position. Pastor, ano bang pagkakaiba niyan? Doon sa adoption, pag inadopt ka, ibig sabihin meron ka ng, alam mo yung ano, meron ka ng legal na, tawag dito, yung standing. Ibig sabihin, kung anak ako, meron akong mana. Yan yung ano, yun yung adoption. Dati wala akong karapatan na tumira sa langit, pero dahil anak na ako, meron na akong karapatang tumira sa langit. Nakuha nyo? Dati, stranger ako. Ngayon, hindi na ako stranger, kundi tagalangit ako. Yan yung ibig sabihin ng adoption. Dati ako ay enemy of God, ngayon ako ay anak na ng Diyos. Ibig sabihin, yung adoption, meron na akong ini-enjoy na position. Ako ay tagapagmana ng kalangitan. Ibig sabihin, meron akong mansion in heaven kasi ako ay anak. Yan yung adoption. Meron kang eternal life kasi ikaw ay anak. So lahat ng mga bagay sa langit na may enjoy mo because of your position as a son. Dahil inadopt ka na. Pero yung regeneration, yung pagkatao mo mismo. Binago na ng Diyos. Meron kang divine nature. So yung ugali mo, hindi mo na ugali before. Dati ang ugali mo, kumbaga parang kung ano-anong ginagawa mo, kung talagang ligtas ka, may pagbabago. Kahit na ibang tao, hindi ka sasabing, mahirap ganito, no? Sasabihin mo, anak ako ng Diyos. Tapos nakita ka ng kapitbahay mo, may ginawa ka dun sa pusa. Yung pusa, binalatan, ay ano. Tapos sasabihin sa iyo ng kapitbahay mo, anak ka ng demonyo. Di ba? Dahil nakita niya yung ginawa mo. So hindi niya masabing anak ka ng Diyos. Tama? Nakuha niyo ibig ko sabihin? Okay? O kaya kapag nakita ka ng nanay at tatay mo, ay nandyan na yung demonyito mong anak. Ang ganda naman, ano? Para pang parang junior ang dating, So, kung tunay na ligtas, may changes. Yung nature mo sa regeneration nakikita, may pagbabago sa nature. Yung adoption, yan yung inaasahan natin sa langit. Okay? So basahin nyo na lang yung mga ibang mga dyan sa may, yung hears dyan. Binasa yung Romans chapter 8, verse 15 to 23, 2 Corinthians chapter 6, verse 18, yan ay yung pagiging hears, tagapagmana. Then preservation. Number 7, preservation. Madali na lang itong dalawa. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Okay, God sovereignly keeps, protects, and sustains true believers in their salvation from the moment of regeneration until they are glorified in heaven. Dalawa yung binanggit na regeneration sa kayong glorified. Ano ibig sabihin nito? Tingnan niyo sa may 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Okay? And the very God of peace sanctify you wholly. Yung kabuuan mo. I pray God, your whole spirit, soul, and body. Nakita niyo yung kabuuan natin? We are not just body and soul. Hindi ka lang body and soul. Ang lahat ng mga taong pinanganak may body and soul, but spiritually, they are dead spiritually. Pero tayo, pag tayo ay na-save, God will preserve you yung whole being mo, spirit, soul, and body. Ito ang isang bagay na ititiyak ng Panginoon. Someday, pagdating doon sa langit, kompleto yan. Meron akong body, meron akong soul, meron akong spirit. Kung ano yung original na pagkakalikha, the original creation ng tao. Si Adan at Eva, meron silang whole body, meron silang spirit, soul, and body. Before na sila ay nag-fall. Yan yung kanilang At ang gusto na ang gagawin ng Panginoon, ipipreserve tayo because someday, yung preservation na yan, makita natin sa assurance of salvation, na someday kahit na anong naging buhay natin dito, kung tayo tunay na ligtas, ipipreserve tayo ng Panginoon dun sa langit na meron kang body, soul, and spirit. At ito yung maganda, yung number 8, ninano ko lang ito, glorification. Ano yung glorification? It refers to the ultimate and absolute physical, mental, and spiritual perfection of all the believers. Perfection, yung kabuuan.
Okay? Romans chapter 8 verse 30. Okay, Romans chapter 8 verse 30. I think yung Romans chapter 8 verse 30 yung patungkol sa word na glorified, no? Moreover, whom he did predestinate, also he called, and whom he called, them he also justified, and also he justified them also glorified. So, lahat tayo na lahat tayo na naligtas, someday ito yung pinakano natin, magiging glorified body. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 52 to 53. Lagyan na natin ng konting patungkol sa second coming. In the moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. Pero nakita niyo dyan yung word na, and we shall be changed. Kita yung word na we shall be changed. Ito, yung changes na yan, ngayon, personally, presently, mayroon ng changes sa akin kasi meron ng divine nature. Ang isang taong ligtas, meron ng divine nature. Pero yung sinasabing glorification itong body, meron pa tayo sa sarili natin na yung body natin is still, ano pa yan? Tawag dito, meron pa rin yung ng kasalanan. Meron pa rin tayong tinatawag na flesh. Ang isang ligtas ba nagkakasala pa rin? Yes, because of the flesh. Itong katawang lupa na to. Pero someday sa 1 Corinthians 15:52, mapapalitan yung glory ng body na to with the glorified body. Verse 53. For this corruptible, itong katawan na to na corruptible, ibig sabihin na sisira. Okay? Sino sa inyo walang sakit? Taas ang kamay. Wala kayong impurities sa Perpekto kayong nilalang mula ulo hanggang paa. Wala, no? Lahat tayo dito, corruptible tayo. Okay? Yung buhok natin puputi. Kuminsan, pagpapapicture ka, Papapicture ka tapos yung cellphone mo malakas yung yung tawag dito, mataas yung kanyang anong tawag doon? Yung resolution. Yung pag nagpa-picture ka, lahat ng puti ng buhok mo lalabas, no? lahat ng tagyawan mo lalabas, kaya kung minsan mas maganda na yung ordinaryong cellphone niya. Para yung pagka nagano ka, itsura mo pa rin, no? Okay? Yung mga incorruption na yan, meron tayong pagkulubot, lahat ng sakit natin. Ang sabi sa Bible, and this mortal must be put on immortality. Someday, yung katawan natin na may sakit, wala nang sakit. Amen? Revelation chapter 21 verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall be any more pain, for the former things are passed away. Ito yung maganda sa glorification na someday, pag namatay tayo at nagkaroon na tayo ng glorified body, wala nang imperfection sa katawan natin. Wala na kung tayo ay pilay, pagdating sa langit, may paa ka na. Amen? Si Brother Richard ba? No, na hindi nakakakita gaano? O hindi nakakakita, pagdating sa langit, may paningin na. Amen? Amen? Pag naubos yung ngipin natin dito sa lupa, magkakaroon na tayo ng ngipin sa langit. Amen? Okay? Nung time na yung father ni Adeline nila, si Peter, naging tuloy na social. Si Brother Pedro, no? Nung time na kinumit siya yung sa committal service, I think there are some na 'di ba may mga debt tayo na kasama that time. Nung i-commit na yung body ni Brother Pedro, alam ko malungkot na pero sinabi ko lang dahil binanggit ko itong mga to. Sabi ko, sa langit, si Pedro, hindi na nagsa-sign language. Nakikipag-usap siya. Siguro nang una niya nakita ang Panginoon, nakipag-usap siya, nag-sign language siya. Saglit, nakakapagsalita na pala ako. Amen? Okay? So pagdating sa langit, hindi ka na deaf, hindi ka na mute. Pwede ka na magsalita. Tapos sabi ko, si Brother Pedro doon sa langit, nagsusuklay na. Amen? Pero tawa sila ng tawa that time. Pero alam nyo, lahat ng impurities natin dito sa lupa,
Pag may glorified body na tayo. Kaya ang ganda ng salvation eh. Kapag makita ng mga tao na meron silang hope, listen, one of the thing na kailangan nating i-share, lalong-lalo na doon sa mga taong may sakit, lalong lang nung tao na yung bang wala na silang hope, na talagang patungo na sila doon, alam nyo, you need to share to them the vocabulary ng glorification. Na someday, ang plano ng Panginoon, lahat ng impurities na meron tayo, pagdating sa langit, wala na yan. Okay? Yung lame, makakalakad, yung bulag, makakakita, lahat ng mga may kapansanan, yung mga mute, makakapagsalita. Kaya nga merong isang awitin, di ba? Yung sabi niya, tanungin nyo dun sa depth. Sasabihin niya sa inyo kung ano yung ginawa ng Panginoon. Tanungin mo, kung hindi mo alam kung nasaan ang Panginoon, tanungin mo kung nasaan siya. Ituturo sa iyo ng bulag. Amen? Okay? At makikita mo yung pilay, tumatakbo na mabilis para sabihin yung good news. Ginawa ng Panginoon yan dito sa lupa. Pero lahat tayo, pagdating sa langit, lahat tayo makaka-experience niyan. Amen? Nandun tayo sa pinaka-peak natin. That's why nasarap ng pag-usapan ng salvation. And I pray sana ikaw ay ligtas. Kung ikaw ay bisita ngayon at wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, ang gusto ng Diyos, maligtas ka, hindi ang Laloma Baptist Church ang magsisave sa'yo. Hindi ang Laloma Baptist Church ang magliligtas. Ang nagliligtas, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Mamaya, during the invitation, kung gusto mong tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas, taas mong kanang kamay mo. Tayo namang mga ligtas, I pray na the 5 lessons ng salvation is something na i-treasure natin. Amen? I-share natin. Kasi ang sarap maligtas. At masarap makakita ng mga taong naliligtas na ikaw yung ginamit. Kaya pwede tayong tumayo lahat, magkaroon tayo ng short invitation. At tayo magkaroon ng, gumawa tayo ng pagpapasya. Alam ko, this is just a lesson, pero nakita nyo yung iba't ibang vocabulary. This is just 8 vocabulary out of 15 na pinag-aaralan sa Bible Institute. Pero kung hindi mo nakikita sa buhay mo yung mga bagay na to, halimbawa, conversion, may nagbago na ba sa buhay ko? Redemption, nakita ko ba yung kahalagahan ng pagtutubos ng Panginoon sa akin, sa kasalanan ko? Justification, nakikita ko ba na yung aking kaligtasan is hindi dahil sa aking gawa, kundi sa ginawa ng Panginoon. At yung word ng sanctification is, hindi lang binago ng Panginoon yung standing mo before God, yung justification, kundi meron kang divine nature, ng pinaka-goal niya is to sanctify you. Gusto niya maging banal ka. Kung hindi mo na-experience yan, yung regeneration, na nagkaroon ka ng new nature, yung adoption, na meron ka ng katiyakan na matkakamtam mo yung mga pangako ng Diyos sa langit, at yung preservation and glorification. Kung hindi mo nakikita na yan at wala kang excitement sa bagay na, then tanungin mo yung sarili mo, ako ba talaga ligtas? Walang masama kung hindi ka pa talaga ligtas, sabihin mo lang. Then you need to accept the Lord Jesus Christ. At ma-experience mo yung working, especially ng Holy Spirit. So habang tumutugtog ang ating pianist, habang nakayuko ang ulo, nakapikit ang mata, if God spoke to our heart na meron kayong mga bagay na pagpapasalamat because you are saved, nakita mo na gusto mo rin gamitin ka ng Panginoon and thanking God for the salvation na meron ka, i-share mo rin yung message of salvation. Why not gumawa ka ng pagpapasya? Pwede kang pumunta dito sa altar, yumuko, at kung diyan kayo sa inyong kinaupuan, pwede kayong lumuhod diyan sa inyong kinaupuan. Kausapin mo ang Panginoon. And be sincere kung meron ka talagang something na hindi na-experience dito sa vocabulary of salvation. Tiyakin mo yung kaligtasan mo. At kung ikaw ay hindi paligtas, wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, ikaw ay first time visitor, wala ka pang katiyakan, this evening, ito yung araw ng kaligtasan mo. Kung gusto mong tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, taas mong kanang kamay mo. Bibigyan kita ng counselor kung paano mo tanggapin si Jesus Christ. Meron ba sa atin, taas mong kanang kamay mo kung gusto mong tanggapin si Jesus Christ? Okay?
Ano pa ba? Ano pa ba? Okay, sa ating mga Christian, balikan natin tong lahat ng lesson na to. Salvation message, check salvation, assurance of salvation, evidence of salvation, and itong vocabulary of salvation. Ang may pinaka-goal natin dito is just for you to understand ano bang talagang ibig sabihin ng maligtas. Ano bang ibig sabihin talaga ng maligtas? Ako ba talaga iligtas na? Okay? At ano man ang edad mo, young people, adult, alam mo, ikaw mismo nakakaalam kung talagang ligtas ko hindi. Make sure na ikaw ay ligtas. Kung hindi mo na-obserbahan yung holiness in your life, hindi mo na-obserbahan yung working ng Holy Spirit, rebuking niya sa atin. Honestly speaking, ang Holy Spirit, hindi talaga natin madiktahan yan. Palaging sasabihin niya kung ano yung tama. At i-rebuke niya tayo kapag ginagawa natin ng mali. At ang goal ng Holy Spirit for us is to sanctify, to set apart.